Abala ako sa pagpupunas ng mga display nito sa aking pwesto. Wala pa naman customer dahil kabubukas pa lamang ng mall. Kaya ito muna ang aking gagawin. Dahil maya-maya ay magiging abala na ako sa pag-a-assist ng mga customer. Biglang pumasok sa aking isipan ang napag-usapan namin ng aking itay kagabi. Pero lagi kong pinagdarasal na sana ay hindi magkatagpo ang mag-aama. Hindi ko hahayaan na makita ang mga ito dahil baka kapag nalaman nito na may anak kami, baka kunin nito ang aking mga anak. Hindi ko iyon makakaya kapag nawalay sila sa akin. Miss Leilyn, may naghahanap sa'yo. Puntahan mo na lang siya sa opisina. Sambit sa akin ni Manager Chris Ann. Tumayo ako sa aking pagkakaupo at lumingon dito. Sige po ma'am. Maikli kong sagot dito at iniwan ako nito. Huminga muna ako ng malalim bago ko puntahan ng taong naghahanap sa akin. Pero sino kaya yon? Pagdating ko sa harap ng opisina na may-ari ng mall, muli akong huminga ng malalim. Pagkatapos ay kumatok ako ng 3 beses upang ipabatid na may narito na ako. Wala akong narinig na sagot mula sa loob, kaya binuksan ko na lamang ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang likod ng isang babaeng habang nakadungaw ito sa glass wall. Hindi ko pa nakikita ang mukha nito. Tumikhim muna ako bago ako nagsalita. Pinapatawag niyo daw po ako? Pero ganun na lang ang gulat ko na makilala ko ang babae na lumingon nito. Ma'am Missy? Gulat kong bulong. Kumusta na, Leia? Wika sa akin ni Ma'am Missy sa mababang tinig. Ma'am Missy? Tanging lumabas sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala na muli ito nagpakita sa akin sa mahigit 3 taon. Hinahanap ka niya sa akin simula ng gabing yun. Nagulat ako sa sinabi ni Ma'am Missy. Hinahanap ako sa anong dahilan. Tulad ng pinangako ko sa'yo, hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Dahil ako ang may kasalanan ng lahat. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kanya hahanapin. Dugtong pa nito. Pero bakit po niya ako hinahanap, Ma'am Missy? May nagawa po ba akong kasalanan sa kanya? Nagtatakang tanong ko. Ngunit ang dibdib ko ay kinakabahan. Baka may kasalanan ako dito kung bakit niya ako hinahanap. I don't know. Kahit ako ay nagtataka din kung bakit hinahanap ka. But don't worry. Dahil hindi ako aamin sa kanya kahit magalit man ito sa akin. Kaya safe ka. Tubango ako kay Ma'am Missy. Maraming salamat po, Ma'am Missy. Tanging sambit ko dito hanggang sa magpaalam na ako upang bumalik sa aking trabaho. Magkakasunod din ako na pahinga ng malalim. Nagdaan ng mahabang panahon, kasalukuyan ako naglalakad pa uwi sa aming bahay. Medyo madilim na ang paligid. Pero madami na ding taong nasa labas at kasabay ko pa ang mga ito naglalakad kaya wala akong takot lakawin pa uwi ang aming bahay. Pero bakit pakiramdam ko may nakasunod sa akin? Kaya lumingon ako pero wala naman tao maliban sa kasama kong naglalakad. Baka guni-guni ko lamang yun. Kaya nagpatuloy ako naglakad. Malapit na ako sa aming bahay na mapansin ko ang isang itim na sasakyan na nakahinto sa tapat ng aming bahay. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Kaya binilisan ko maglakad upang makarating agad sa aming bahay. Habang palapit ako sa aming bahay ay sobrang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bakit nakaramdam ako ng ganito? Hanggang sa tuluyan na akong nakarating sa bahay namin. May nadidinig akong boses ng isang lalaki na ngayon ko lang nadinig. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko malapat na likod na isang lalaki habang nakikipaglaro sa mga anak ko. Mama! Sigaw ng isang anak ko na makita ko at kasunod nito ang kanyang kapatid na tumatakbong lumapit sa akin at sabay silang hinalikan ng aking muka hanggang sa lumingon sa aming gawi ang lalaki. Nanlaki ang aking mga mata na makilala ko kung sino ang panauhin namin. Sobrang pangamba ang aking naramdaman sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kung tatakbo ba kami ng mga anak ko o haharapin ito. Mama! Dada! Tuon ng anak kong si Kyle sa lalaking nakatayo habang nakatingin sa amin. Halika sa kusina mga apo. Naluto ko na ang pagkain ninyo para makakain na kayo. Pag-aya ni Itay sa kambal. Agad naman tumalima ang kambal at sumunod ang mga itong pumasok sa kusina. Sir Alejandro, ano pong ginagawa ninyo dito? Kinakabahan kong tanong. Lumapit ito sa akin at basta na lang itong sinunggaban ng aking labi. Sobra akong na-shock sa mga sandaling ito. Gulat na gulat. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Pero agad din itong binitawan ang aking labi. I want to taste your lips if that's really you. Sambit nito. Paggawang ng labi ko ang aking nagawa. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito.
Sir, anong pinagsasabi ninyo? Hindi po ako yun at saka may asawa na po ako. Pagsisinungaling ko dito na makabawi ako sa gulat. Pero ngumisi lamang ito. Oh really? Pero sa pagkakaalam ko single parent ka. Sinubukan kong ihakbang ang aking mga paa upang pumasok sa aming silid ng aking kambal at nagawa ko naman. Pero nakasunod sa aking likod ang lalaki. Saan ka pupunta Sir Alejandro? Tanong ko sa lalaki habang nanlalaki ang aking mata dahil parang gusto pa atang pumasok sa aming silid. Bawal bang sumama sa loob? Aniya habang nakapaskil sa ngisi sa kanyang labi. Sir Alejandro, pwede bang dyan na lang kayo? Magbibihis lang ako saglit. Mariin kong sambit dahil makulit pala ang lalaki. Nakita kong naupo ito sa upuan ng kawayan. Kaya nagpatuloy akong pumasok sa silid. Agad kong inilak ang pinto, baka basta na lang papasok ito. Napasandal ako sa likod ng pinto at nang hawakan ng aking dibdib, tuluyan ko na itong naisara. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Parang may naghahabulan na daga doon. Paano niya kami nahanap? Gayong wala namang itong alam tungkol sa amin. Dahil kaming apat lang ang nakakaalam sa nangyari. Malabo naman na sabihin ni Mamisi ang tungkol dito. Dahil nagkausap na kami kaninang umaga. Pagkatapos ko magpalit ng damit, ay magkakasunod muna akong huminga ng malalim. Pinakalma ko din ang puso ko dahil ang bilis pa din ng tibok nito. Hinawakan ko din ang aking labi dahil ramdam ko pa din ang halik ni Sir Alejandro kanina. Kailangan ko na bang paghandaan ang mangyayaring pagbabago sa aming buhay? Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ng lalaki dahil sa biglaang pagsulpot nito sa aming bahay. Natatakot ako kapag nalaman nito ang totoo na sadya ang lahat na nangyari sa gabing yon. Pero mas ikinatatakot ko ay baka malaman nito tungkol sa aking mga anak at kunin nito sa akin. Hindi maitatanggi na kamukha nito ang aking mga anak. Hindi alam kung anong gagawin ko. Paano ako makakahingi ng tulong kay Ma'am Missy, gayong hindi alam ang tungkol sa kambal, upang sana ay humingi ng tulong kung sakali man na magka-problema. At paano kung hindi ako tulungan nito dahil hindi ko sinunod ang utos nitong inumin ang bigay nitong contraceptive na yon. Hay, bahala na nga. Nang alam kong hindi na masyadong mabilis ang tibok ng puso ko, ay napagdesisyonan ko nang lumabas. Baka isipin pa nitong pinagtataguan ko ito. Pero hindi nga ba? Pagbukas ko ng pinto, hindi ko makita ang bulto ng lalaki. Baka umalis na ito. Pero bakit wala akong nadinig na ugon ng sasakyan na umalis? Para masiguro kung umalis na ito, ay pumasok ako sa kusina upang puntahan ang aking pamilya. Pero parang gusto kong bumalik sa aking silid dahil narito pala ang lalaki habang nasa gitna ng kambal at kumakain. Ang sarap sanang tignan ng mag-aama kung wala sanang problema. Pero parang malabong mangyari yon. Sabay-sabay ang mga itong lumingon sa akin kasama na doon ang lalaki. Kaya muling bumalik ang bilis ng tibok ng aking dibdib na magtama ang paningin naming dalawa ng lalaki. Agad akong umiwas ng tingin dito dahil iba ko makatitig sa akin. Maupo ka na din Leia upang makakain ka na, sambit sa akin ni Itay. Nag-aalanganin akong dumulog sa hapag dahil seryosong nakatingin sa akin si Sir Alejandro. Hindi ko alam kung anong iniisip nito. Tumabi ako sa aking ama dahil iyon na lang ang bakante. Kumuha ako ng sapat kong kakainin. Hanggang sa magsimula na akong kumain, pero parang hindi ko yata kayang malunok na maayos ang aking kinakain dahil nakatingin sa akin ng lalaki at pakiwari ko'y binibilang nito ang bawat pagsubo. Maya-maya pa ay natapos na din akong kumain. Ako na din ang naligpit ng mga pinagkainan namin. Pero napansin ko sa aking ama ang matatalim na tingin nito kay Sir Alejandro. Hindi ko alam kung anong problema bukod sa nakaraan naming dalawa. Anong plano mo ngayong sumulpot na ang ama ng mga anak mo anak? Hindi mo matatakasan kahit anong gawin mo. Sambit sa akin ni Itay na kami na lang ang natira nito sa kusina. Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko po alam Itay. Pero natatakot po ako baka malaman nito ang nangyari sa nakaraan at baka kunin sa akin ng kambal. Malungkot kong sagot. Nadinig kong huminga ng malalim ang aking ama. Magtiwala ka lang anak. Alam kong hindi niya kayang gawin ang mga bagay na nasa isip mo ngayon. Nagtataka ako sa tinuwan ng aking ama. Paano niya masiguro na walang balak ang lalaki na ilayo sa akin ng mga anak ko? Hindi natin masiguro yan Itay. Lalo na at parang alam nito na may kaugnayan siya sa mga anak ko. Nakita niyo naman kanina kung paano niya yapusin at asikasuhin ng mga bata. Mayaman siya. Marami siyang pera. Baka gamitin ito ang kanyang pera para makuha sa akin ng mga anak ko. Hindi ko po yun makakaya. Ani ko na may takot sa aking dibdib. Hindi yun mangyayari.
Kailangan mong kausapin ito. Alam ko mauunawaan ka niya. Saad ng aking ama. Tumango ako. Susubukan kong kausapin ng lalaki. Alam kong may alam na ito dahil nahanap na kami nito nang hindi ko namamalayan. Tulad ng sinabi ni Mamisi sa akin na hinahanap ako nito. Hindi nagtagal ay natapos na ako sa aking ginagawa. Pumasok na ako sa aming silid pero halos malaglag ang mga pangako dahil sa nasa aking harapan. Walang damit pang itaas ang lalaki kaya kitang kita ko ang anim nitong pandesal. Napapalunok ako sa sarili kong laway dahil sa tanawin na nasa aking harapan. Close your mouth or I will kiss you. Sambit nito habang may nakakalokong ngisi sa labi nito. Agad ko namang tinikom ang aking bibig at agad akong umiwas dito. Halos gusto kong hilingin bumuka ang lupa upang lamunin ako dahil sa kahihiyan. Pero parang sinasadya yata nito na maghubad upang makita ko ang katawan nito. O baka naiinitan lamang ito dahil walang aircon sa bahay namin. Tanging electric fan lamang ang gamit namin. Bakit ka nakahubad, Sir Alejandro? Nasaan ang aking mga anak? Tanong ko dito. Nakita kong umalis ito sa kanyang kinatatayuan kaya doon ko nakitang natutulog na pala ang mga ito. Hindi ko agad sila nakita dahil nakaharang ang malaking katawan ng lalaki. Masyado ba akong natagalan sa aking ginagawa upang hindi na ako nahintay ng aking mga anak na makatapos? Bala kong lapitan ang aking mga anak upang halikan nito ngunit nakaharang ang malaking katawan ng lalaki. Kaya naman todo iwas ako nang masagi ko ang katawan nito. Pero masyado atang malokong lalaki dahil lumarang pa ito lalo. Kaya no choice ako kundi makiusap dito upang umalis sa aking daraanan. Sir Alejandro, baka pwede pong umalis kayo dyan upang makadaan ako? Kinakabahan kong sambit dito. Go honey, wag mo akong pansinin. Saad nito. Ano raw honey? Pero hindi ko nalang pinansin ang tawag nito sa akin, baka gusto lang akong pagtripan nito. Nakita kong dinampot nito ang kanyang damit pagkatapos ay sinuot ito. Doon lamang ako nakahinga na maluwag dahil nagsuot na ito ng damit. Pero naalala kong kailangan ko pa pala itong kausapin tungkol sa biglang pagsulpot nito. Huminga muna ako ng malalim bago ko binuka ang aking bibig. Sir Alejandro, pwede ba tayong mag-usap? Ani ko dito. Tumango naman ito sa aking sinabi. Kaya naman nauna na akong naglakad upang mag-usap kami sa labas. Baka magising pa ang aking mga anak. Nakasunod naman sa aking likod ng lalaki pero pakiramdam ko parang nakatingin ito sa aking likuran. Malamang nakasunod sa'yo. Bulong ng aking isip. Hanggang sa makarating kami sa likod ng bahay namin. Medyo malayo sa aming bahay. Pagkatapos ay humarap ako sa lalaki. Pero parang mali ata ang aking ginawa dahil muntik nang magdikit ang aming mga labi dahil sa sobrang lapit nito. Isang dangkal na lang ay maghahalikan na kami. Pero humakbang ako ng ilang beses dahil makiwari ko ay hindi ako makahinga ng maayos kapag malapit ito sa akin. Sir Alejandro, hindi ko po alam kung ano ang ginagawa ninyo dito sa amin. Hindi naman po tayo magkamag-anak para sana ibisitahin mo kami dito. Panimula ko, tumitik ito sa aking mukha at parang pinag-aaralan nito ang aking mukha. I'm here to pick my family. Sagot nito. Po? Tanging lumabas sa aking bibig. Don't say po. Just call me Alejandro. Pagtatama nito sa aking sinabi. Pero sir, I know everything. Don't worry, hindi ako galit. Even though my fiancé cheated on me, I'm happy because of you. Kaya hindi naging masakit sa akin ang panluloko nito. Napaawang ang aking labi sa sagot nito. Alam na nito ang lahat pero paano? Pero tinakpan nito ang aking labi gamit ang isang daliri nito. Nakaramdam ako ng kilabot na nilagay nito ang daliri nito sa aking labi. I said, call me Alejandro, not sir or anything else. Mariin nitong saad. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay tumingin ako dito kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Ano bang plano nito sa amin? Naguguluhan ako. Pagkatapos namin mag-usap ni Sir Alejandro, ay pumasok na ako sa loob ng aming bahay. Nadatnan ko ang sarap na sarap ang tulog ng kambal. Mabuti na lang, hindi sila nagising nang wala ako sa tabi nila. Pero naalala ko ang lalaki kung saan ito patutulugin. Nakakahiya naman kung paalisin ko ito. Baka sabihin pa nitong bastos ako. Hay, bahala na. Total may bakanting unan at kumot na hindi pa naman nagagamit, kaya dito na lang siya sa upuan matutulog. Pero napangiwi ako dahil alam kong hindi kakasya dito ang lalaki. Lalo't malaking tao ito.
Alam kong sasakit din ang likod nito kinabukasan dahil matigas ang upuan na kanyang tutulugan. Kinuha ko ang kumot at unan sa cabinet pagkatapos ay pinatong ito sa upuan. Bahala siya kung gusto nito matulog dito sa bahay o uuwi na lang siya. Bala ko sanang bumalik sa aming silid ng aming mag-iina nang maramdaman ko may tao sa aking likuran. Biglang bumilis ang tibok ng aking dibdib nang maramdaman ko ang init na hininga nito ang dumadampi sa aking leeg dahil nakapusod ang aking buhok. Nanigas din ang buong katawan ko sa ginawa nitong idikit ang katawan nito sa aking likod. Kaya ramdam na ramdam ko ang init ng katawan nito kahit pareho kaming may suot sa aming katawan. Parang iba ang dating sa akin ang init nito. Parang may nabubuhay na init sa aking katawan na minsan ko nang naramdaman ng gabing iyon. Yours smells good. Narinig kong bulong nito sa aking punong tenga. Mas lalong hindi ako makagalaw nang idikit pa nito lalo ang kanyang katawan sa aking likod. Hindi ako makapag-isip na maayos kung ano bang dapat kong gawin. Pero pipilitin kong makaalis sa kinatatayuan dahil hindi ako makahinga ng maayos. Parang kinakapos ng hangin ang aking dibdib at kasabay na mabilis na tibok nito. Iahakbang ko na sana ang aking paa dahil pwede ako makadaan sa gilid. Pero bigla nitong nilagay pareho ang kanyang kamay sa gilid ng upuan. Kaya mas lalong hindi ako makaalis. Dahil nakulong ako sa gitna ng mga bisig nito, kaya mas lalong nagdikit ang aming katawan. Magkakasunod ako na palunok ang sarili kong laway nang maramdaman ko ang matigas na bagay na iyon sa aking balakang. Parang nanunuyo ang aking lalamunan at kailangan kong uminom ng tubig. Pero hindi ko magawang makaalis dahil nakaharang ito. Mama! Narinig naming pareho ng lalaki na tinawag ako ng aking anak. Kaya naman wala itong nagawa kundi alisin nito ang braso nitong nakaharang. Kaya iyon ang sinamantala ko upang makalayo sa kanya. Habol-habol ko ang aking paghinga nang tuluyan na ako makapasok sa aming silid ng aking anak. Nakita ko nakapikit ang mata ng anak kong si Tristan habang nakaupo ito. Nasaray na din ako dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya. Ang bumabangon na nakapikit ang mata. Mabuti na lang, hindi ito naglalakad habang nakapikit ang mata. Dada! Nadinig kong sambit nito. Agad ko itong nilapitan upang muli itong patulugin. Agad naman itong nakatulog nang ihiga ko ito sa tabi ng kanyang kapatid. Nahiga na din ako upang makatulog dahil malalim na ang gabi. Pinikit ko ang aking mga mata upang matulog na. Pero ang isip ko ay lumilipad kung saan. Pumasok sa aking isipan ang mga napag-usapan namin ni Sir Alejandro kanina. Tungkol sa nangyari sa nakaraan. Hindi ako makapaniwala na nalaman na nito ang totoo. Mabuti na lang, hindi ito nagalit sa akin. Kahit na alam nitong kasama ako noong pinagpaplanuhan ng mga bagay na iyon. Pero ang sabi ni Ma'am Missy, hindi siya umamin sa lalaki kahit ilang beses na nito nagtanong sa kanya. Pero sino ang nagsabi sa kanya? Kailangan ko makausap si Ma'am Missy bukas tungkol dito. Mabuti na lang din, hindi nito dinamay sa usapan ng kambal. Baka hindi nito alam na may kaugnayan ng mga anak ko dito. Mabuti naman kung ganun. Mas gusto ko pa din na tahimik ang buhay namin upang iwas kami sa gulo. Pero sa ngayon, kailangan ko nang matulog dahil masyado nang malalim ang gabi. Muli kong sinubukang matulog pero nadidinig ko ang mahihinang bulong ng lalaki sa labas ng silid. Fuck! So many mosquito. Don't bite me. Nadinig ko ang reklamo nito. Iiling-iling na lamang ako sa mga pinagsasabi nito. Bahala siya sa buhay niya. Total ayaw naman nitong umuwi. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya naman muli kong pinikit ang aking mata hanggang sa tangin na ako ng kadiliman. Nagising ako sa ingay ng aking kambal mula sa labas ng pinto at nadidinig kong masaya ang mga ito. Iinat-inat akong lumabas ng silid upang puntahan ang mga ito. Ang aga naman nilang nagising. Pero sa bagay, alam nilang wala akong pasok ngayon dahil araw ng linggo. Alam nilang ipapasyal ko ang mga ito. Nakagawian na kasi namin na kada linggo ay magsisimba kami pagkatapos ay ipapasyal ko sila. Paglabas ko ng silid, dumiretso ako sa kusina. Nakita kong kumakain ng kambal kasama si Itay. Good morning, Mama! Sabay na bati sa akin ng aking mga anak na makita ako. Ngumiti ako sa kanila na matamis. At talaga namang bumaba pa ang mga ito sa kanilang kinauupuan upang lumapit sa akin para humalik sa aking pisngi. Napaka-sweet talaga nila. Nawawala ang problema at pagod ko kapag ganito nakikita ko ang aking mga anak. Natanging sila lang ang nagpapasaya sa akin na araw-araw. Good morning din sa aking dalawang baby. Nakangiti kong bati sa kanila. Humalik din ako sa kanilang pisngi sabay pisil sa mga ito. Pero nakasimangot ang aking panganay dahil sa aking ginawang pagpisil sa pisngi nito. Pero ang bunso ko
ay nadadala nito sa aking ginagawa sa kanyang pisngi. Mama, laki na ako. Nakasimangot nitong saad sa akin ng aking panganay. Natawa naman ako sa tinuran nito. Ang sungit talaga niya. Hindi tulad ng kapatid niyang masaya. Tama na yan. Ali kayo upang makakain na kayo. Di ba magsisimba kayo ngayon? Sambit ni Itay sa aking kambal. Nagsibalik naman ang mga ito sa kanilang upuan. Napansin ko nakatingin sa akin si Itay. Parang may nais itong umiling na lamang ako. Naupo pa din ako sa tabi ng aking kambal nang maalala ko ang lalaki. Dahil kanina ko pa ito hindi nakikita. Sinong hinahanap mo, anak? Tanong ni Itay habang may nakapanuksong tingin nito. Namula ang aking pisngi sa tinuwan ng aking ama. Itay, wala po ah. Mas okay nga yun na umalis na siya. Saad ko sa aking ama. Nagtanong lang ako, anak. Wala akong ibang sinabi pero binanggit mo siya. Sambit ni Itay habang may nakapaskil ng ngisi sa kanyang labi. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ng aking ama. Hanggang sa matapos kaming kumain. Naghihintay kami ng aming masasakyan upang magpahatid sa simbahan. Pero nagulat ako na may humintong itim na sasakyan sa aming harapan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang sakay nito, kaya nakita kong sa Alejandro pala ang sakay nito. Akala ko umalis na ito pero heto at nasa aming harapan. Pero hindi ko may tatanggi na sobrang gwapo at hot niya sa suot nitong puting shirt na bakat sa kanyang pandesal. Ay shit, bakit naisip ko ang pandesal nito? Bulong ko. Tada! Sabay nilang tawag sa lalaking bumaba ng sasakyan at lumapit pa ang aking kambal upang magpabuhat dito. Are you ready, boys? Nadinig kong tanong nito sa aking mga anak. Sumagot naman ang mga ito na malakas na, Opo! Sa lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng aking dibdib. Para akong natutunaw sa klase ng tingin nito. Beautiful. Nadinig kong sambit nito. Namula ang aking muka dahil sa sinabi nito. Pagkatapos nitong ilagay sa backseat ang kambal, ay binuksan nito ang pinto ng sasakyan sa tabi ng driver seat. Tahimik akong sumakay sa sasakyan nito. Baka sabihin pang nag-iinarti ako. Hanggang sumakay na din ito sa driver seat at pinahawurot ang sasakyan. Habang lulan kami ng sasakyan, ay tahimik lang ako habang sa labas ng bintana ako nakatingin. Pero ang kambal ay nagdadaldal habang kausap ang kanilang ama. Alam na kaya nito na anak nito ang kambal? Hindi nagtagal ay nakarating kami sa simbahan. Bago nito buksan ang pinto sa backseat, ay inuna nitong pagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Nahihiya akong umiti dito at nagpasalamat. Sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng simbahan na parang totoong pamilya. Pero alam kong malabo iyon mangyari. Agad naman kami nakakita ng mauupuan dahil maaga kaming dumating. Sa pagitan namin dalawa na upo ang kambal. Pero napansin ko ang panaytingin nito sa aking gawi. Pero pinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Baka hindi ako ang tinitignan nito. Lumipas ang kalahating oras ay natapos na din ang sermon ng pari. Natamaan ako sa mga sermon nito. Pero normal naman iyon dahil sa buhay ng tao, may nagagawang pagkakamali na dapat ay itinatama.